Pagpasok natin, siyempre, dala ko yung EMF. So mapapansin nyo po, umpisa pa lang, ang taas na ng EMF reading. Pero ngayon, gagawin natin proper lahat ng ating paglalakbay dito. Ngayong maaga pa lang, dahil babalik kami mamaya kapag madilim na, kung saan active na sila, papasukin muli namin ito. Pero sa ngayon, iikutin namin siya dahil gagawa po ako ng tinatawag namin neutral ground. Kung saan, ano't ano man ang mangyari, meron kaming safe zone para doon kami mananatili kapag dumating sa punto na may mga espiritong mambubulabog sa amin o posibleng manakit sa amin. So yun po yung gagawin namin. So tara, samahan niyo po ako. So umpisa pa lang, maglibot na. So kung papansinin ninyo, hindi po nagbabago yung reading ng EMF. Habang pumapasok kami, yan, patunay lang po na talagang malakas ang electromagnetic field sa lugar na ito. Wala pong existing na kuryente dito dahil wala po itong kuryente ngayon. Kumbaga, patagal na pong dormant o wala nang dumadaloy na kuryente dito. Pero hindi po nagbabago ang reading ng EMF. So ang hahanapin ko po ngayon ay yung grounds na pwede kong gamitin as neutral, at dun po ako magsiset up ng protection para sa amin, para mamaya kapag muli kami pumasok dito. Again, ano nga ba yung neutral ground? Ito po yung isang lugar sa katulad nito na sabihin na natin na infested ng mga iba't ibang elemento, spirito. So kung mapapansin niyo, hindi po nagbabago yung reading ng EMF natin. Mamaya sabihin ko kung anong milligauss, medyo madilim lang. So hahanapin natin is yung kung saan yung reading niya ay hindi fluctuating. Yung reading niya ay medyo mababa. So yun po yung gagawin kong neutral ground. Ngayon kapag mag-establish naman po ng communication, ang hahanapin natin ay yung may pinakamataas na EMF reading. Ibig sabihin, sa lugar na to, hindi na natin kakailanganin ng EMF pump dahil malakas na yung magiging paramdam sa lugar kung saan tayo mag-establish ng communication. So ito po, sa part na to, kung mapapansin ninyo, medyo nagiging mababa na yung reading. So kapag nag-stabilize po siya dito sa dalawang green lang, pwede natin gamitin yung certain area, yung spot, bilang neutral ground. Ibig sabihin, sa mga pagkakataon nakaramdam kami ng disturbance na nagmumula sa mga kung ano man yung naririto. Halimbawa ay nagpalipad sila ng mga gamit o naggalaw sila ng mga gamit, kailangan naming makapasok doon sa aking gagawing neutral ground. So, tandaan nyo po, yan po, ito po ngayon, nakita nyo, sabihin, itong spot na to, pwede kong gamitin neutral ground dahil nag-stabilize po yung reading dito.
So kapag lumagpas po dyan, so ito, so pansin nyo, itong area na to, magmula dyan, hanggang dito, yan, stabilize po yung reading natin. Meaning, ito yung pwede natin gawing safe zone o yung neutral ground natin. So kung paano to gagawin, mamaya papakita ko po sa inyo. So far, yan po yung gagawin natin ngayon. So itong ibaba, itong ground floor na to, itong area na to, ito yung gagawin natin, neutral ground. So ito po yung lugar. Ayan na naman. Same na feeling nung nasa Antipolo ako. Ito na naman, yung hilo. Yung bigla ang pag-ugong ng tenga. Okay. Yan, stable na siya. Iba ngayon yung mga ano sa akin, effect sa akin ng ano, yung biglang parang bigla ka nahihilo, parang biglang bumibigat yung paa. Ang aga pa pero ang taas na ng presence nila. So aakitin natin yung taas ngayon at titingnan natin kung saan tayo pwedeng mag-establish ng communication. Okay? Dahil ito yung neutral ground natin, more or less para sa akin, kailangan kasi kapag nag-create ka ng isang neutral ground, dapat hindi ka malayo dito. Kailangan at any given moment, makakapunta ka dun sa iyong safe zone kasi doon ka ligtas. So, hindi mo natin ina-anticipate na mangyayari yon, pero sabi nga dapat Boy Scout ka, laging handa. Okay, so ito yung taas. Kailangan ko lang humawak kasi medyo mahilo ko eh. Iba kasi yung ano sa akin kapag ka mataas ang level na ano. So far hindi nagbabago dito. Ito yung taas. Ang lakas ng mga recorded imprints sa wall ng bahay. Pero so far, stabilize yung ating EMF. Ibig sabihin, hindi ganun kataas yung presence dito. May certain spot dyan sa baba at doon sa hallway kung saan mabigat. Parehas yung reading, sabihin ang aga niya. Dito sa kwarto. Kuhanan mo to. Pasadahan mo yung room. Kaya ba ano? Doon sa ito dito sa salamin.
Ito struggling yung EMF natin. Kanina kasi meron dito eh. So far, dahil maaga pa ngayon, di pa ganun kataas yung level ng presence nila. Pero mamaya pag dilim, sigurado ako. Pero alam niyo kung merong spot dito na ano, dito yun, sa kabilang room. Ang aga nila dito. Taas ng presence. Wala activity dito, pero merong ano. Pero actually meron kasi tayong tinatawag na egregore. So ano ba yung egregore? Ang egregore kasi isang uri ng entity na nakikreate out of yung tinatawag natin pinagsama-samang kaisipan o imahinasyon. Minsan ang isang lugar ay nagiging katatakutan dahil sa pasalin-saling kwento nito at halos lahat ng tao ay nag-iisip na nakakatakot ito. So, mula dun sa consciousness ng mga tao na nagsasabing haunted yung lugar, nakaka-create tayo ng tinatawag na egregore. So ito yung haunting ng consciousness ng kaisipan na pinagsama-sama. So kumbaga, usually ang isang kalsada ay nagiging killer road o nagko-cause ng maraming accident kung una ay may nabalitang namatay dito na aksidente, tapos sabihin ng iba nagpapakita. So dahil lahat ng dumadaan doon ay yun ang naiisip, ang tendency, makikita nga nila yon dahil production yun ng kanilang imagination. So mula doon, mahaba, dumadami yung kwento ng namamatay dahil na rin sa imahinasyon ng mga taong dumadaan dito. Same as sa mga haunted house. Nagiging haunted yung bahay dahil luma na at yung mga tao sa paligid ay once na may nakita, halimbawa ang nakita niya is pareidolia lang, maaring nakasabit na towel o kurtina na nagmukhang babae. So mula doon, iisipin na nila, haunted yung bahay dahil may nagpapakitang white lady. Pero ito, hindi po ito yung white lady na dinamitan ng mga nabibili sa ukay at sinuutan ng maskara na galing sa online. So iba po ito, pinag-uusapan. Ito po yung reality. Ito po yung katotohanan. So dito sa bahay na to, malalim ang memories. Pero nagaganap po yun kapag dumating na yung oras. Let's say, pagkagat ng dilim. Bakit? Kasi yun din yung mga time na mula noon, kinatakutan yung lugar dahil may nakikita daw. So yun yung aalamin natin mamaya pag ikot natin muli, pagbabalik natin dito. So, abangan nyo po yan. Ito. So, ito. Sa part na to, tumataas yung reading natin. Bakit? Kasi meron tayong life size na salamin dito. So itong mirror mismo mataas yung magnetic field. So somehow, possibly, may mga pagkakataon na ito ay naging haunted o nakikita dito. Kaya, yan, pero kita mo nawawala din. Siguro, ayan, mamaya babalikan natin ito. Aalamin natin kung may pagbabago ba yung readings. And then by there, gagawa na tayo ng ating conclusion tungkol sa bahay na to.
So again, balikan natin yan mamaya pagkagat ng dilim. Ano nga ba ang misteryo sa loob ng Villa Ipepania kapag dumilim na, dumating na ang oras na tinatawag nilang witching hour or devil's hour?